here's a toy that we're going to review for today. This is the Masters of the Universe Sketchbook Series. Hordak and Grizzlor. Inspired by the original concept art itong buong line na ito. As we can see here nga, nandito yung ating packaging. Sa harap, may malaking window. Wala na dyan yung mga figures natin kasi na-unbox natin siya nung nag-live tayo. And at the back, may magandang artwork lang dyan. Ang ganda. So, ayan nga, nakalagay dyan, inspired by the original concept art. Ayan, and at the side, si Grizzlor. And at the other side, si Hordak. On top, the Evil Horde. And at the bottom, barcode and stuff. Pag na-unbox natin siya, wala nang ibang kasama sa packaging nila kundi yung pinaka-main figure lang natin. So, technically, itong line na to is yung first look talaga ng mga characters na kilala natin from the Masters of the Universe. And let's check muna. First, nandito si Hordak. Check muna natin siya, yung overall look niya. Yan. Naninilaw si Hordak. Overall, okay naman. Ganda. Ito na yung kanyang cannon hand. Ganda ng design sa likod, oh. Meron pang bat. Sa harap and sa likod, magkaiba yung bat. Ganda yung dito sa likod, eh. Mas malaki yung wings compared dito sa harap. Okay, let's take a closer look. Sa head niya, yan. Red na red yung eyes niya. And ang ganda rin ng helmet niya. Okay, yan na. Ka-gloves. And yan. Okay, so para sa articulation dito ni Hordak, yung head niya narorotate yan 360. May look up siya na ganyan and look down na ganyan. Meron din siyang Creed moment, yan. Pwede mag-spread ng ganyan yung kanyang kamay. And of course, narorotate yan 360. Next, narorotate din itong elbow niya. And yung kanyang elbow bent, ganyan. Look at my muscle. Then, sa hands niya, narorotate yan 360. May up na ganyan. And may down na ganyan. Sa waist niya, walang any ab crunch, pero narorotate yung buong waist niya. Ayan. Kanyang Van Damme split. Meron din siyang Van Damme split. And yung high kick niya hanggang ganyan lang. Yung back kick niya, halos walang back kick. Sa knee part, yan, narorotate yan. And yung kanyang knee bend. Pagdating sa paa, nada-down ng ganyan and na-up ng ganyan. And of course, narorotate din yung pinaka-paan niya. Wala nang ibang accessories dito si Hordak other than itong kanyang right arm na parang drill or parang hindi siya cannon eh, no? O, parang siyang something somehow na blades, something like that. And narorotate din naman yan. Now, dito kay Hordak, pwede rin natin matanggal yung mga armor niya, such as itong pinaka-main armor niya. Unclip lang natin yan dyan. And then, pop off muna natin yung head niya. Yung helmet niya, hindi natatanggal. Yung helmet. And then, next is itong kanyang belt. Pwede rin naman matanggal yan. Don't worry, may isa pa siyang belt doon. Pwede matanggal yan dyan. Yung gauntlet niya or yung wristband niya, hindi na natatanggal. Even itong right arm niya, hindi na natatanggal yan. Paa niya, hindi na rin natatanggal. Akala mo lang pwede matanggal kasi looks like parang pwedeng maalis ito eh. Pero hindi na. Talagang nakafix na siya ng ganyan. Yan. Okay. Mukha na naman siyang wrestler. Ganda rin. Okay. Ito si Hordak. Next, let's proceed naman dito kay Grizzlor. Meron siya accessories dito, yung kanyang dalawang iron hand. Ganda rin kasi spiky talaga yung kanyang bakal na kamay. Yun nga lang, hollow earth to empty na from the inside. Well, of course, dito kasi natin ilalagay yung arms niya, pero ito kasi yung pinaka-hand niya. Ayun, yung front lang ang meron. Anyway, let's proceed na dito sa ating main figure na rin. Grizzlor. Ito ang kanyang overall look. Ganda. Actually, kaya ako kinuha itong set nila, it's because of this, Grizzlor. Nagustuhan ko yung pinaka-face niya. Ayan, oh. Ang angas, eh, oh. Ganda, oh. Oh, diba? Ipa-fur pa dyan sa likod niya. Closer look nung face. Para siyang elephant or anteater or I don't know kung ano man siya, pero gustuhan ko talaga yung task. And then yung mga kuko niya, kahit pa paano, painted ha. Nice. Yan. Okay, so para sa articulation dito ni Grizzlor is narorotate yung head niya. Pwede sana ma-rotate but tumatama itong back hair niya. So nagkakaroon ng hindrance doon sa parang shoulder fur niya. Kaya hanggang ganyan lang. Look left and right lang siya. Look up niya, meron naman konti. Look down, yan. Humaharang din yung task niya.
Kaya medyo limited din. Yung kanyang Creed moment, meron naman siyang Creed moment. Yan. And of course, narorotate din itong shoulder niya. Itong elbow niya, narorotate din. And yung kanyang elbow bent. Yan, look at my muscle. And then yung hands niya, narorotate din. And may up na ganyan. And may down na ganyan. Pagdating sa waist niya, ito na lang, narorotate din yan, 360. Meron din siyang Van Damme split. Okay, pwede na. And then may high kick siya. Hanggang ganyan lang yung high kick niya. Back kick, halos wala din. Back kick. Sa knee part, narorotate yan. And yung kanyang knee bend, ganyan. Also, itong paa niya, narorotate din 360. And may up na ganyan. And down na ganyan. So, i-check muna natin yung mga accessories dito ni Grizzlor. Parang ika-clamp mo lang naman ito dyan sa pinaka-arms niya. So, parang mas humaba lang yung mga galamay niya. Ayan, ganyan ang pinaka-itsura niya. And then, of course, pag suit-suit niya na yan, yan na. Rah! Rah! Yan si Grizzlor. Of course, si Grizzlor may mga accessories din siyang pwedeng tanggalin and play around. Wristband niya dito sa shoulder niya, pwedeng matanggal yan dyan. And then, ito, yung sa paa niya, yan, natatanggal din yan. Yan. Kasi naka-clip lang naman yan dyan eh. Okay? And then, of course, yung head, pwede natin tanggalin para matanggal natin itong kanyang parang armor mismo. Fur armor. O, diba? Fur armor. And then, yun lang ang pwedeng matanggal sa kanya. That's why, yan ang itsura niya pag wala yung mga armor niya. O, parang hubad na hubad. Kasi brown din eh. Yung brief niya eh. Kaya tuloy, ang nag-register sa mata natin, parang hubad na katotohanan si Grizzlor. Actually, itong armor niya na to, alam nyo, pwede nyo i-play around pa yan. Pwede nyo ilagay yan eh. Di ba nandito yan sa kanyang thigh part? So, pwede din natin ilagay yan sa shoulder niya. For me, parang mas okay yan dyan. Kung dyan ilalagay parang mas maganda. And then, this one, yung parang wristband niya dito, pwede mo nang ilagay naman dito sa hita niya. Kumbaga, ni-swap ko lang. O, di ba? Okay din eh. And actually, ang maganda nga dito sa mga line natin na to is pwede natin i-swap talaga lahat mga armors nila and everything. So itong para kasama yun sa playability. Mas madami kang pwedeng i-play around. Oh, di ba? Mas astig siya ngayon. Mukha na siyang rock and roll. Tapos ito naman kay Grizzlor, pwede naman natin ilagay dito. Oh, ayan o, di ba? Maganda lang. Okay lang yung playability na yun. Kumbaga, napi-play around nyo talaga yung mga figures ninyo. And para sa height naman ng mga figures natin dito, si Hordak is around 6 inches siya. Si Grizzlor naman, lagpas ng konti, mga nasa 6.25 si Grizzlor. And maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating retro play na si King Randor. Ayan. So sila talaga yung magkakascale. Kaya medyo mukhang punggok din tong dalawa natin dito ngayon. We also have here our 200X Motoline na si Merman, Masterverse, Skeletor, and Masters of the Universe Classic line, Chief Carnivus. So, yan ang ating high comparison. If you are planning to avail this set na Grizzlor and Horde sketchbook series, ang price range nila is around 1,500 up to 2,500 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng copy ninyo or makakakuha din kayo ng nakasale na nila. Pero I'm not sure kung may nakasale na ba nito. There you have it now guys. Ito na ang ating Masters of the Universe sketchbook series, Hordak and Grizzlor. What do you think of this 2-pack set ng sketchbook series ng Moto? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment down below. But for me, ayun nga, for the sake lang talaga na makuha ko itong head sculpt ni Grizzlor na to, talagang kumuha ako ng buong set nila kasi naka 2-pack sila Actually, hindi naman ako parang gaanong interested dito kay Hordak kasi parang walang dating for me yung Hordak. Hindi rin naman ako Hordak collector. So parang hindi siya yung habol ko. Ito talaga si Grizzlor yung pinakahabol ko sa set na ito. Pero since nandito naman na rin si Hordak, edi why not, diba? At least nakadalawang figure na rin tayo kahit papano. How about you guys? Are you also planning na i-collect yung buong series ba ng sketchbook series ng Moto or may pipilian lang din kayo na character na nagustuhan ninyo? Let me know naman sa comments down below.